Okay, so let's start. Okay, gagawa po ba ulit kami ng bagong topic and bagong title? No. I-workout nyo na yan. Yung mga nagawa nyo yung title based on the design thinking, pero i-validate nyo dito kung tama or hindi. Ang magiging problema natin dito, yung isasubmit ninyo sa akin na research title and template. Ito itong pinapakita ko. Okay? Yan. Okay? So, ganito muna. Kasi ito yung isasubmit nyo sa akin before you can have your defense. Ito yung basic research. Ito. Yan. Yan. Okay? So, dito sa basic research, i-upload ko to sa LMS natin. Pero, you can visit the RPDO anytime naman dun sa office to get the QR code at andun lahat ng mga templates na kailangan natin. So ito yung sinabi ko na isasubmit ninyong at least 1 to 2 pages sa isang title. Tapos yung title na yon 10 copies. Okay? 10 copies. So each title na tigti 10 copies, ilagay nyo siya sa white long folder. So, ibig sabihin, ang isasubmit ninyo sa office, limang white long folder na nandoon yung mga 10 copy each ng each title sa isang folder. Okay? So, malinaw tayo. 5 folders sa isang folder. Ang laman niya, 10 copies ng title ninyo na 2 pages lang. Kung po pwede, liitan nyo lang yung font. Pumasya sa 2 pages. Kasi, ano yan title defense lang naman siya. So, hindi necessary na ang dami-daming pages ang sasayangin natin dyan. Kasi sayang din lang yung coupon ninyo. Okay? So, dito, ito yung basic research. The most basic format din for a particular research. Kung ang na-approve sa inyo or ang ipopropose ninyo is a basic research. We have 2 kinds of research. We have the basic research and the applied research. When we say applied research, yan yung mayroon kayo ipopropose na something or a program to test, to address or to solve a particular problem or situation. While the basic research naman, it's a typical survey siya wherein you add additional theory or knowledge dun sa common body of knowledge in terms of research. Okay? So, whatever na, yes, Mr. Castillo. Okay, let's resume. Okay, so, whatever na napili ninyo, whether it is an applied research, a feasibility study, or a basic research, ito yung magiging format. Okay? You have to put the names of the proponents, yung mga members nyo. Unang-una yung pangalan dito ng leader. Okay, dito yung leader. Diyan. Tapos members nyo na dito. Okay? Program is kung ano kayo, BS Commercial Flying. So, lagay nyo dito, program natin is BS Commercial Flying. Yan. Tapos, dito nyo ilalagay yung proposed title ninyo na product ng design thinking ninyo. Later on, i-recap natin yung design thinking para makita ninyo if tama ba yung ginawa namin. So, at least you still have time to revise it. Yung mga pinasa nyo sa office natin nung last, counted pa rin siya as part of your grade kasi pinasa nyo siya. Ngayon, ito yung final na kailangan nyong magpasa until Monday. Kasi, yun inaalala ko, sabay-sabay ba ang mga dito sa title defense natin, hindi siya nakakalendar sa calendar of activities for the whole year kasi hindi naman din siya kasama talaga sa part nung ang tawag doon sa mga defense ninyo sa first semester. Hindi siya actually yung paano ko ba-explain? Hindi siya sa hindi part. Kaya lang kasi pag
pag sinabi nating defense, andun na yung mag-invite na tayo ng external panel. Dito kasi, pag nag-invite tayo ng external panel, andun na yung mga honorariums nila. Dito, walang mga honorarium. Ito yung time na pipili tayo ng magiging advisor ninyo. Sa advisor, hindi po kayo ang pipili sa kanila. Sila ang pipili if yan yung kanilang expertise or kaya nila kayong ma-accommodate or matulungan or makapag-extend sila ng help sa inyo. Kasi kadalasan noon, ang pumipili yung mga estudyante just for the sake na ka-close nila yung instructor pero hindi pala nila forte yung title. So, ang ending, ang nahihirapan ang RPDO kasi syempre, pupunta sila doon to seek help, ganon. So, even the format, they don't know. Pero, rest assured naman na yung mga kukunin nating mga advisors nyo ngayon, nag-undergo naman sila ng mga trainings. Actually, pangatlong training na nila for this semester. So, after the morning, sa afternoon sila naman. Sila naman yung ititrain namin on how they can extend help sa kanilang mga advisee. Okay, so sila ang pipiliin nila yung mga topics na align naman sa kanilang specialty or specialization. Hindi pwedeng kumuha tayo ng ibang instructor na wala namang background for feasibility study or not suited to handle feasibility study. Pag feasibility study, kailangan ang mag-handle nun those mga faculty with masteral or doctoral degree. Mga ganon, okay? So, expect nyo na pagdating sa defense ninyo, uupo lahat ng mga advisors. Okay, so let's go back dito. So, ito, proposed title. Yung proposed title na row title pa ito. So, ibig sabihin, kung ano man yung naisip ninyo at napag-usapan ninyo as a group, dito nyo siya ilalagay. But, yun nga, dapat in-apply nyo ang design thinking. Okay? Mamaya, may recap tayo regarding sa design thinking. Tingnan natin, mali pala kami doon. Dok, pwede pa bang palitan? Sure. Kasi, yung sinubmit nyo naman last week, it is part of your grade and activity naman yon. Ito naman kasi, for the sake naman ng exam ninyo. Ang title defense ninyo will be your exam. So, bago matapos yung defense ninyo or pagkatapos ng defense ninyo, I can show you your grade. Okay? So, grade nung defense ninyo sa exam pero nakadepende yung mga quiz and activity ninyo sa mga pinas nyo sa LMS at sa office. Do not put some marks dito sa redirected title. It will be me or the dean or the head ng department ninyo ang pwede maglagay dyan. Or if inassign namin yung magiging advisor nyo, siya rin ang maglalagay dyan. Okay? For the background of the study, ang ilalagay nyo dyan is the overall overview of your research. Ilalagay nyo dyan yung kung ano yung reason why do you want to conduct the study. So, mamaya mayroon din akong i-discuss dun sa lecture natin. Pero, dun kasi, dinetail ko na siya how to craft your chapter 1. So, dito sa background of the study, pwedeng ang ilagay mo dyan kung sakaling ma-follow mo yung background of the study na ituturo ko later, pwedeng ang ilagay mo dyan is mag-concentrate ka dun sa first paragraph na global scenario or global situation, issues, challenges, and trends when we talk about your topic. Then, move on to the reason or initial observation of the researchers, kayo yon, kung bakit nila gustong i-conduct yung study. Okay? Then, pag nagawa natin yon sa last paragraph, sa last sentences nito, kasi yung observation, etc., pwede mong i-ano yung sa gap. Tapos, the last sentences na pwede nyong ano dyan is the reason why there's a need to conduct the study. Wait lang Yun, let's go back
dun sa ano natin, sa topic. So, pagdating dito sa background of the study, sa proposal template ninyo, much better if ilagay nyo dyan yung direct reason why do you want to conduct the study. You put your observation, at least siguro mga 1 to 2 empirical studies na nagpapatunay that there's a need for you to conduct the study, your observation, and your reason as the researcher why do you need to conduct or you are proposing to conduct this study. Yan yung sa background of the study natin. Okay? Ito naman is for AMT and avionics. So, hindi nyo na i-focus yan. Dito lang tayo sa background of the study na ito. Okay? Now, for the statement of the problem, you use the PCOT. Okay? Dito, dalawa lang ang pwede nyong i-provide. The general and the specific. Sa specific, nakabase siya kay PCOT. Okay, so explain ko din yan later kung paano gawin si PCOT. Basta dito sa general, ano naman lahat majority, hindi man lahat, majority ay gumagamit ng AI. Kung titingnan kasi natin, kung itry nating magtanong kay AI about, may title ka na, okay, draft mo ko ng statement of the problem, ang dami niyang sinasabi when it comes to general. Why? Kasi hindi ko kayo dinidiscourage na gumamit ng AI, provided that yung na-produce ni AI, basahin nyo naman if it is appropriate or not. Or, try to craft your own, tapos iparefine nyo na lang kay AI. Tandaan natin when it comes to the general statement of the problem, yan yung title natin. So, you always start with this study, ano yung purpose ninyo? This study, anong purpose nyo? Determine ba? Assess ba? Measure ba? Investigate ba? So, andito yung kung ano yung gagawin ninyo. Tapos, dito, state nyo na yung title nyo. Wait. Okay, dito sa references na to, ulitin natin, na pagdating dyan, kailangan mayroon kayong magme-memorize. Siguro si leader, na kasi ganito yun nagpapa-approve kayo ng title, nagpapa-approve kayo ng topic. So, paano nyo kami mako-convince? Siyempre, mako-convince mo lang yung mga panel if you present several studies na alam mong existing na, pero itong specific area of consideration, hindi pa nila natatopic. So, siguro dito, mag-prepare lang tayo ng isa na pwede nyo i-memorize or basahin para makita natin if yung study natin is talagang worth na i-approve nila. Pero ang ipipresent mo dito sa reference, we have 10 references from the Google Scholar that deals with kung ano yung topic na napili mo. Tapos, also books and theories or mga journals that supports the present study. Tapos, mag-ready lang yung leader o kaya kung sino yung member na mo na sa tingin mo magaling na mag-justify kung bakit there is a need for the study. Kasi minsan tinatanong nila, like yung banana sap. Kasi yun yung isang example ko dahil sila yung from AOM naman yun na na-approve yung thesis nila, pero feasibility siya nung una, na investigatory pa siya ang pinanggalingan kasi parang nagkaroon siya ng interest. Tinanong siya, can you give us several studies na nagpapatunay that banana sap has the potential na maging fire hydrant? O yun, minention niya, according kay ganito, based on their study, ito yung result. Ganun lang. So, kailangan ma-justify ninyo. May baon-baon kayong bala na makakasupport dun sa claim natin na kailangan or there's a need for this study to be approved kasi napapanahon, mga ganun, and you have the specific study na nahanap na makaka-counter support dun sa claims ninyo. Ganon. Okay? So, balikan ulit natin. Wait lang. Okay, for the
statement of the problem, ang dami nang gugulo sa akin lang, wait lang. For the statement of the problem, sa general, you have to focus on the reason why they want to conduct the study. This study aims to what? O, investigate, assess. Huwag nyo nang kukunin yung mga pinagsasasabi ni AI lahat kasi ang kailangan lang natin dyan is kung ano yung gagawin ninyo sa study ninyo pertaining to the general problem which is the title. Tapos, specific problem ninyo is magpo-focus tayo sa PICOT na i-discuss natin later on. Okay? So, itong background na to, i-accuse ito kasi hindi sa inyo yan. Okay? Ano pa ba? Reference, ito, methodology. Hindi ko madidiscuss sa inyo ang methodology mamaya kasi chapter 1 lang ang madidiscuss ko sa inyo. Dito naman, you will be using these 3 approved apat yan, apat. 4 na approved, yung pang-apat is the qualitative. Okay? For the qualitative, yan yung verbatim, yan yung interview, ganon. Okay? Sa quantitative, ito yung gagamit kayo ng survey, gagamit kayo ng instrument na mag-survey para malaman nyo yung something. Ang mixed method naman, it's a combination of qualitative and quantitative. The developmental research naman is, ang developmental research naman, okay, pasensya na at maraming patalastas. For the developmental research, ito yung pag may program kayong naisip. Then, developmental research ang kailangan nyo. Endorsed by me, your research advisor. So, ibig sabihin, kailangan makita ko pa yung instrument na gagamitin ninyo. And during the defense, i-recommend siya ng din ninyo. And of course, i-approve ko siya. Yun nga lang, sa subject teacher, once na inaunukayan ko na yan, automatic, approve na rin sa akin. Okay? Since you don't have your advisor pa, kaya ko hiningi yung Gmail ninyo, gagawa ako nakagawa na ako hindi ko lang alam kung nag-send sa inyo. Gagawa ko ng G Drive, every group, tapos doon kayo magpapasa nitong template na to. Para limang wag muna kayo magpiprint, ipasa nyo muna doon. I'll try my best na ma-check siya until Saturday or Sunday bago nyo i-print ng Monday. Okay? Papasa nyo sa atin ng Monday. Yun. Ipiprint nyo lang siya sa long coupon. Yan. Okay? Tinawag ko lang siyang Research 101 ha. Understanding the basic kasi chapter 1 ang pinakamahirap na part in drafting your research. Yung template kanina, that is just a template for title proposal natin. Hindi natin kailangan masyadong i-broad yung explanation natin for that particular parts kasi ang kailangan lang natin doon brief and concise kasi we just wanted to convince our panel na ito talaga ang topic na to kailangan namin siya napapanahon, etc. Okay? So, prepare rin kayo ng PowerPoint in presenting your titles. 5 titles yon. So, since 3 members kayo, 4 members, lahat kayo magsasalita, hindi lang iisa. Kasi I will be grading you according dun sa kung ano yung performance nyo. Yun yung individual grade nyo. Sipin nyo, ako yung instructor nyo. So, i-grade ko kayo based sa presentation ninyo. May corresponding part yon. Tapos, yung group presentation naman or group grade naman, yun na yung kung paano nyo sagutin yung mga panel and at the same time kung paano nyo ma-address yung mga comments and suggestions nila. Doc, paano yan pag nag-present kami ng title namin na 5 tapos walang na-approve? Okay, kung walang na-approve, make sure natin na mayroon kayong baon-baong 5 o hanggang 10 title lang. No need na ilagay nyo pa yung mga background, etc. Ilagay nyo siya sa last part ng PowerPoint ninyo. So, just in case dun sa 5, ayaw talaga nila. May mga nangyari kasing ganun. At least may naka-ready pa kayong 10. Title lang. Okay? So, let's proceed. So, our key activity here is the introduction and
introduction of objectives and outputs, research writing, design thinking, iulit lang natin siya hanggang sa matapos natin yung chapter 1 to 3 ninyo. Hindi naman natin i-present pa yan or magkakaroon ng presentation kasi ito, ginagamit ko rin ito pag nag-lecture ako o nagpapa-workshop ako. Tandaan natin mga anak na when we craft our title using the design mapping, still, dapat andoon yung institutional priority. Okay? So, dapat alam ninyo at aware kayo, ano ba ang priority ng evasion? Okay? When it comes to the priority ng evasion, yan. UN Sustainable Development Goals. Okay? Naka-align tayo sa UN Sustainable Development Goal. And, ito pa pala, at the end of September, until the end of September, mayroon palang, magjo-join pala tayo sa Innovation Hangar, yung sa Singapore. So, isa kayo doon sa mga pwede as long ang qualified to join doon is hindi pa 21 years old, currently enrolled at nasa proposal research na sila. Once na napili namin yung research ninyo, nagkaroon kami ng interest doon sa topic nyo na naka-align doon sa Innovation Hangar, then, magkakaroon ng pagbabago sa the way you present your research. Kasi mangyayari doon, papasok ako doon na tutulong ako to refine the different parts of your manuscript, your research, kasi i-compete natin siya international. So, hanapin ko lang kasi ang price doon is 35,000 Singaporean dollar ata, mga ganon. So, wait lang. I-share ko lang yung desktop ko. Ito. Yan. Nakikita ba natin yung desktop? Nakikita ba niyo yung desktop? Okay. So, ito yung sa Innovation Hangar 2026. Pero, nag-uumpisa sila ng proposal itong semester o itong taon. Ang submission nito, hindi ko alam kung binago na nila ngayon ha. Ang submission nito is on September katapusan. Ayan. So, ito yung kanilang who can participate. So, 3 to 5 members. Team members should be between 15 to 21 years old as of December 2025. So, the student should be currently studying at the same time, at the time of registration. At the time of registration. So, applicant falling outside this age will not be considered. Okay? So, kung ang member ninyo, ganito lang ang technique niyan. Kung ang member ninyo is 21 and above, ang mangyayari dyan, at napili namin yung research ninyo, other members of the class, pwede nyo siyang isama. Yun nga lang, pag sinama nyo siya, kailangan may participation siya. Kasi grabe ang tanungan dyan. Nag-uumpisa sila sa design thinking. What if this idea, dalin natin outside the backyard? Kasi ang ibig sabihin nila sa backyard, yung mismong, yung school, backyard idea, tapos gagawin mong commercialize. Okay? So, nakadepende sa iyon kasi meron kaming group na AOM ngayon, so 4th year na sila, at so happen that majority of their members nasa 22 and above. So, hindi sila makaka-join kasi kailangan 3 to 5. Kaya lang, pwede naman nilang hiramin yung ibang members ng kaklase nila kasi nung ginagawa naman yung research nila, alam nila kung ano yung mga pinagagagawa nila. Okay? So, pag-usapan natin yan. Madali lang naman yan. Okay? So, registration stage tayo. Participants are to form their own members. Each team should make a video to introduce your team. Dapat lively kayo doon Tapos, bago kayo mag-submit dito, chine-check muna namin. So, do not send any information dito
pag hindi namin na view. Okay? The idea and the problem you wish to solve. Dito pumapasok yung sinasabi natin design thinking. Hindi ko lang kasi nakuha kay Miss Pagay, ang ganda ng presentation nila ng design thinking. I'll try to reach out sa kanya kung pwedeng makuha kasi nakipag-compete din yung mga yun eh. Nakipag-compete sila outside. Okay? So, ang ano nyo dito, it's not just about introducing the team but also the idea. Yung kay empathy map. Parang yung sa gitna, 'di ba? Yung persona. Ito si Junjun, 'di ba? Trying to buy sapatos, parang ganon. Ito si Junjun. Anong sinasabi niya? Masakit ang paa niya dun sa sapatos niya. Lagi nagkakaroon ng, parang ganon, yun yung ano niya. So, if you wish to join ito, make sure ninyo na yung project ninyo, it's not a basic research. It's a developmental research. Okay? Kung developmental research yan, maximum tayo ng 5 members, di ba? So, yun. Titignan muna namin to ha, bago nyo siya isend kasi competition to. Siyempre, we wanted naman na i-make sure naman namin na yung mga kino-compete ninyo talagang may potential. Gaya nung sa atin sa AMT last year. Last year. So, ayun. Ang nanalo sa Pilipinas, UP, Ateneo, tapos WCC. Nirepresent nila ang buong Pilipinas, kasama nila si Ateneo and UP. Nirepresent nila ang Pilipinas sa Singapore. All expense paid by the organizers. Walang binayaran ang estudyante kahit na 5. Pero, si institution, si school, yung may-ari, si Sir Pat, si president natin, nagbigay naman siya ng konting allowance. Diba? Kasi pride naman ng school yan. Okay? Then, semifinal stage, team who are in the semifinal, ito kasi yung, assessment stage, kaya i-make sure natin yan na mapipili yung mga proposals ninyo. So, if mapasok tayo sa semifinals, a presentation of no more than 10 slides and a 500 word isasama. So, every step of the way, kasama kami. Tutulungan namin kayo. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na, ala, paano kaya ito? Hindi, andyan kami to support all the way. Punta lang kayo sa office. At may GC naman for Innovation Hangar. Pag napili or maganda yung proposal ninyo, dadagdag ko kayo doon sa GC na yon kasi andun lahat ng mga updates. Okay? Then, ito na yung sa final stage ng judging. Okay? Ang challenges, ito yon AI, aviation safety. So, ibig sabihin, anak, lahat ng mga iisipin yung title, it has something to do with AI. It has something to do with the aviation safety. Itong link na to, pa-screenshot tayo dyan, ha? Or, yung link na yan, i-send ko dun sa GC natin later on. Aviation safety, ito yung mga prices natin. In addition to all the knowledge, expertise, and skills of the students, the attractive worth of $35,000. May yan, may category ng mga winners yan. May 10,000, may 5,000, ganon. Okay? So, ito yung, nag-open ang registration nila. Yan, tingnan nyo. Tap on, ito yung yung papel ninyo matatap sa Embry-Riddle yan, opportunity, etc. Ganyan. Yung mga reason why kailangan natin mag-join. Okay? Nag-open na siya nung 6 na pala. Hindi, session 1 ito. Okay. Who wishes to join? 6 pala is Saturday na. Pwede kayong dyan. Pwede kayong sa link. Pwede nyo akong i-contact anytime tonight. Kung may naiisip kayong maganda, at tulungan ko kayo i-craft. Sabi ko nga, natin, tingnan nga natin. You are leaving. Tingnan natin ha. Yung sa registration nyo. OMG. Ito. Register. Wala pa namang mga anak.
Wala pang title or what, o mag-register na kayo. Yung mga ano, mga gustong one team membership, introducing, saglit. Once registered, one team member should send all an email to introducing their team members. O, di ba, pero ang sabi niya, pag inintroduce mo yung team member mo, sabi niya dito, pag inintroduce mo yung team member, should make a video to introduce your team, the idea and the problem you solve. OMG! It's too late. Tonight ba kaya niyong magkaroon ng idea para ma-finalize natin yung idea nyo hanggang bukas? Tapos, gawin nyo yung video, nyo. I-message ko, saglit lang medyo ako yung na-stress. Kasi sayang to, opportunity na aviation to Miss Pagay. Okay, try lang natin. Okay, ano yung tanong mo, anak? Okay, yan. Okay, kasi kung i-introduce mo lang yung sarili mo, mare-reject tayo kasi ang kailangan pa rin nila dyan, aside from the team, is the idea and the problem you wish to solve. Okay, sige, gawa natin ng paraan. Message nila ako kung sino yung mga interested, ha. Okay, yan. So, pag nakapag-register na tayo, automatically, magjo-join kayo niyan sa Innovation Hangar briefing session. Itong session na to, tinuturuan nila kayo. Binibigyan nila kayo ng mentor na magtuturo sa inyo. Yung mga mentor na yun, parang ganun din sa defense. Sila yung interested sa topic ninyo, i-assign nila sa inyo, tapos sila yung magbibigay sa inyo ng mga ideas to improve, etc. Yan yun. Okay? Tapos, magkakaroon ng another feedback on October 2 kasi dito sa ito sa 6 i-ano nila yan. I-detail nila kung ano yung mga kailangan nyo dun sa binanggit nyong proposal ninyo. Okay? So, then the rest, ito na siya. Okay? Yan. Kunin ko to. Send ko sa inyo to. Okay? So, any question muna dito bago ko i-end? Okay, let's move on to the topic. Ito yung SDG. Plus, yung sinabi nila, which is Artificial Intelligence and Aviation Safety. Okay? So, additional to that, itong SDG na to. Actually, si AI tsaka Aviation Safety, pumapasok siya dito sa number 9. And economic growth, dito sa 11. Diyan siya pumapasok. Okay? So, kung kino-consider nyo yan, then, you just message us kung may mga idea na kayo na pwedeng makasolve. Okay? Naririnig pa ba? Nakikita ba to or iba ang nakikita natin? Nakikita nyo ba yung DOST strategy? Okay.
So, dito naman, aside from the SDG plus yung bago natin, which is from the Innovation Hangar, mayroon tayong DOST strategy. Okay? Dito sa DOST strategy naman, ito yung 2040 matatag actually. Tapos, ang concentration nyo naman dito is more on yan. Ganun din, STI, Sustainable Philippines pa rin. So, SDG and innovation. So, almost the same din ng Innovation Hangar and ng SDG. Okay? Ito kasi madadownload nyo to online. Yung DOST framework for 2023 to 2028. Kung sakaling wala pa kayo naiisip or kung mayroon lang kayo naiisip at na topic pero hindi pala naka-align doon sa mga ito, then pwede kayo mag-usap-usap pa sa group. Okay, next. Ito na. Balikan natin si design thinking. So, I know, alam niyo na about what is emphasize, define, ideate, prototype, test, and ito na yung sa implementation sa research. Okay? So, dito, actually, ang design thinking talaga, ginagamit yan sa mga businesses. Kung mapapansin nyo, si Innovation Hangar kanina, pinagbibigay niya kayo ng discussing the problem and how to solve it. Design thinking ang gusto nila. Dahil lang deadline for members. Deadline for registration kasama So, emphasize, define, and educate. Pag sinabi mong emphasize, yun yung to understand the problem. Okay? Ang emphasize, andito lahat ng mga rants. Si define, isa-summarize mo na kung ano ba talaga yung main problem. Tandaan ninyo ha, pag nagde-define na kayo, huwag yung titignan yung mga different problems lang nila na napaka-shallow or direct mismo sa kung ano yung problema lang ng iisang tao. Ang purpose lang natin kaya isusulat mo lahat ng mga rants and problems ng isang tao para makita natin yung larger view ng problema. Si define is para kayong naghahanap ng karayom sa talahib. Pero, make sure ninyo na when it comes to define, kailangan yung title natin ay it really address majority of the rants or problems na nakuha ninyo from your persona. Okay. Like, for example natin, ano ba, yung sa communication barrier nga ng mga foreign students. So, ang nasa gitna mong persona, si foreign students. Anong sinasabi niya? Pag may problema siya sa communication barrier, ang hirap ng hindi maintindihan yung pronunciation because of yung mga intonations, mga taglish, mga ganun, malay mo, Inglesero, mahihirapan siya mag-cope, etc. Yun yung sinasabi niya. Tapos, ano ngayon yung naiisip niya? Pwedeng mag-transfer na lang siya or mag-aral daw siya ulit ng mga languages, makipagkaibigan. Ngayon, dito, anong ginawa niya? Anong gagawin niya? Pwedeng kausapin niya ang magulang niya na magpa-transfer na lang or makipagkaibigan or mag-aral, kaibiganin niya or gumamit ng YouTube, ganon. Ngayon, dito naman, says, thinks, does, feel. Okay, anong nafe-feel niya? Because majority of the problems na na-encounter niya,
pakiramdam niya nale-left behind siya, nahihirapan siya sa pag-aaral, hindi siya nakaka-cope sa mga lesson kasi because of the language barrier. So, ano ang nakikita nating problema? Hindi mo pwedeng sabihin na yung estudyante na si foreigner, ang problema lang niya is language barrier. Although yun yung karamihan na makikita ng ibang tao kasi ang dami at paulit-ulit na nabanggit yung language barrier. So dito, ang magiging problema is kung paano mo ngayon i-define yung problema. So, language barrier, nahihirapan siya, nag-struggle siya. So, dalawa yung pwede mong puntahan. Quantitative study ka or qualitative study. So, ano yung ma-define mong problema? Since na-identify mo na hindi niya naiintindihan, pakiramdam niya, lilipat na lang siya, parang walang support. Nung nag-reach out naman siya, baka dumating siya sa point nung nafe-feel niya na parang it's not enough, nakukulangan pa rin siya, apektado yung study niya. So, ang naiisip ko ang sa akin, my final verdict na major problem talaga that needs to be solved is the communication skills ng foreign students. Hindi mo pwedeng sabing barriers lang eh. Kasi the moment na pumunta sila sa Pilipinas, talagang there's a barrier. Yun nga lang, hindi naman kasi lahat, hindi marunong magka-cope may mga foreigner na ang bilis din nila makakope sa mga languages. Tayo, pag pumupunta ng ibang bansa, umuwi tayo, may baon-baon tayong mga salita nila. Okay? So, sa akin, ang nakikita kong main problem niya is the communication skills. Why naging communication skills? Hindi tayo pwedeng mag-negative. Kailangan ang approach natin is positive para ma-address natin some of the problems that they have. Okay, laging positive ang i-consider natin. Okay. So, if inalam niyo yung communication skills, hindi mo siya ginajudge na hindi siya marunong magsalita o hindi siya marunong mag-cope. Pero, you are also letting that particular persona assess themselves. Okay? Ina-assess nila yung sarili nila through your communication skills. Okay? Another example for this is, halimbawa, gusto namin yung kasi mag-join kami ng Innovation Hangar. Okay. Kayo na nagbanggit, although na-address na ng mga estudyante natin, example ko lang siya, like sila Mr. Badua, sila Ash. Ang topic nila is navigation app. Kasi unang-una, ang dala-dala lagi ninyo is, ito yung pilot, ito yung estudyante. Tapos, anong sinasabi niya? Nahihirapan siya magtupi-tupi ng papel. Diba? Nahihirapan siyang makita or nahihirapan siyang mag-recognize ng mga, anong tawag niyo doon, anak, yung, pag nasa isang lugar ito, pag may cross, ito na yung anong tawag doon? Anong tawag niyo doon, anak? Palatandaan. Palatandaan in every location na pupuntahan ninyo. Tapos, ano ang naiisip niya? 'Di ba? Ano ang naiisip niya? Kasi, what if lumipad yung papel? What if nataranta ako tapos hindi ko na-turn kaagad yung papel, mga ganon. So, ano ang ginawa niya? It's either pagpalipas na lang siya, i-memorize muna niya, gagawa siya ng paraan para maintindihan niya, pero nahihirapan pa rin siya. Tapos, ano yung nafe-feel niya? Parang feeling niya, parang incompetent siya kasi kahit anong gawin niya, minsan hindi niya, nakakalimutan niya malocate yung place kasi yung mga palatandaan minsan nami-mix up niya. Ganon. Ang tendency, pag minsan pagtaranta, baka mamaya sa kabubuklat niya, madisgrasya pa siya. So, those are the problems. So, ngayon, ang na-identify ko, ang simple-simple lang ng mga problema nila, hindi ganong karami ang problems nila. So, ang nakikita kong problema is the navigation. Nahihirapan sila sa navigation kasi wala namang cross-country navigation. So, dito, ang ginawa nila, since na-identify nila yung mga problems, ang defined nila, may problema in terms of cross-country navigation. Yun yung na-found out nila, Mr. Badwa. So, yung define na nila na yun, nung na-define na nila na, okay, kulang tayo ng cross-country navigation. Okay? Nung
navigation app. Yan ang kulang nila. Na-identify na nila, alam na namin ang problema, ganon. Walang navigation app, puro na lang papel, puro na lang, dinala nga nila yung mapa, ang laki-laki. Tapos sabi ko, paano nyo na, ano yan, binubuklat nyo, di saradong-sarado, hindi naman daw. Yun nga, tinutupid nyo daw ng maliliit. Pero parang paano nga, kung may problema tayo dun sa nahulog, na yun lang, mga ganun sila noon. So at least, ngayon, na-identify na nila, since gusto namin i-adapt na magkaroon ng sustainable development goals, ma-address ang safety, ma-address ang AI, ma-address ang technology, mabigyan ng science and technology application kasi karamihan talaga halos wala. How can you say na wala? So dito pa lang sa define, search na kayo. Ang tanong, na-identify mo na baka pwedeng magkaroon ng app. Ang tanong, meron na ba o wala? So dito pa rin papasok yon. Ang tanong, meron na ba? Kasi baka mamaya nagpo-propose ka, meron na pala. 'Di ba? So diyan pa lang, tanungin niyo na yung mga kagrupo niyo, tanong, meron ba? Meron na ba? So you're going to search online. Magse-search na kayo online para makita ninyo kung meron na ba or wala. Okay? So kung wala pa, o kung mayroon na, what if bak mayroon na? Gusto namin i-ano yan. Ang mangyayari dyan, papasok na ngayon si Egypt. Magbi-brainstorm na kayo, ano ba talaga yung magiging content ng app ninyo na unique among the other available app. So dito na, brainstorm na kayo, isusulat nyo na lahat yung mga content ng app ninyo. Now, pag nalagay nyo na yung content, magkakaroon na ng prototype. Pag sinabing prototype, yan yung final title nyo. Okay? Dito na papasok yung final title ninyo. Sila, may pinangalan sila dyan NavX. Cross-country navigation app for commercial pilots. Ganun lang kasimple. Yun yung prototype nila. Okay? Kasi dito pa lang sa empathize, na-identify na nila, ma-identify mo na, walang app, puro papel. So, ang proposal nila is to have an app. Dito naman sa app, since andyan na, given na yung app, ang problema, available na ba siya sa market? Mayroon na bang existing na ganito? Yun yung magiging consideration mo sa define. Si Egypt naman, pag-uusapan ninyo, what will be the uniqueness of this in case na may available na. Ngayon, kung hindi pa rin siya available, you have to focus again, you have to concentrate and brainstorm, ano ba talaga yung magiging content nito na realistic naman. Baka mamaya, ang dami yung pangarap ilalagay sa app, hindi pala kaya. Okay? Like sila, dito sa Egypt, okay, yung app natin, ano itsura ng app? O di app, hindi ganon. Ang nangyari, kinonsider nila, what if nawalan ng signal? Magagamit ba natin siya ng walang internet? Mag-move pa rin siyang kagaya ng Waze or kagaya ng Google na nag-move pa rin kahit walang internet? Those are the considerations when it comes to DJ. Okay? So, lahat dyan isusulat nyo. Then, prototype. Pag sinabi natin prototype, this is your final idea na makakasolve ng problema. Okay? Now, iti-test natin. Ang testing, we are talking about title hindi muna ng buong sistema. Ito yung pwede nyong gamitin doon sa first part ng Innovation Hangar. Sa testing, pwede nyong ilagay dyan, sa akin since smart model. Smart model. Specific ba siya? Di kung specific, i-check nyo. Okay, makikita mo specific siya kung lahat dun sa edition ninyo, naisulat nyo lahat kung ano yung mga content nito, nung app nyo. Kung sa tingin nyo naman na i-consider nyo lahat, unique yung sa inyo. Paano pag umuulan, walang signal? Paano pag umuulan dun sa lugar na yon, makikita ba namin sa app? Yung mga ganong considerations, andyan na lahat.
Prototype is, ito na yung final ninyo. Final, ito na yung pinaka-title ninyo. Or, kung hindi man pinaka-title, ito na yung mismong i-discuss nyo na sa prototype dito kung ano yung final content of the proposed app. Tapos sa test, specific ba siya? You have to discuss kung ano ang kanyang masosolve. Okay? Measurable ba siya? Pag sinabi natin measurable, may mga needs ba? May mga studies ba available online na pwede mong makuha para ma-support yung study mo? Kung wala, i-X mo yan. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin reject siya. Babalik ka ulit sa empathize hanggang sa prototype. Hanggang sa maging okay lahat. Attainable ba siya? Pag sinabing attainable, yun nga, sabi ko nga, dapat be realistic. Baka mamaya, ang dami yung nilagay, hindi pala pwede. May isang group na ganun, up pa yun ha. Tapos bigla, hindi pala pwede, nahirapan sila mag-adjust. Nangyari, yung research nila parang ordinary na lang, di ba? Kasi nakapagbayad na sila lahat-lahat eh. That's the purpose of having a plan. Bago kayo mag-propose ng app or something that will solve a particular problem. Realistic ba siya or relevant ba siya? Dalawa yon, realistic and relevant. Ang tanong kung innovation hangar, relevant ba sa team niya? AI? Pwedeng samahan mo ang AI mo dyan, yung magsasalita, o kung hindi man magsasalita, yung mag-generate na lang siya ng alert, parang in 500 meters, uulan, mga gano'n. Okay, in 5 minutes, uulan, mga gano'n siya. Pwede mo yan o yun. Timely ba siya? Letter T, timely or time-bound? Kung lahat naman, check. Then, may possibility na ma-approve yung title nyo at ma-implement. Okay? Yun yung implementation. Itong implementation sa atin, ito na yung thesis. Ito na yung testing phase, pagbuo ng app, pag-identify ng mga training needs analysis at needs analysis ng community na paggagamitan nyo yan. So, ito na yung thesis na part. Okay? Okay, so nakita ba natin yung kakulangan ng mga titles na pwede pa nating i-improve? Leaders ha, make sure na yung mga members mo can contribute sa iyo ha, in terms of dito, lalo na sa EJ part. Okay na ba tayo dyan? Naintindihan ba natin? Mayroon ba tayong possibility na ma-revise natin yung research natin? When we talk about the innovation hangar, syempre, ako very proud na Inglesero, English speaking yung mga estudyante natin. Kaya nyo yan. Very, pa sila, confident pa, mga piloto natin. So, yan, sa pag-introduce ng team member, then it's okay. Kaya nyo, pasok tayo doon. When it comes to the idea, dito nyo sila babanatan. You have to start with the empathize. Kung makikita nyo yung PowerPoint natin about empathize, or hanapin nyo sa YouTube na lang yung sa Docsha, yung sa akin, may empathize doon eh. You should always have a persona. Kailangan may persona. Ang lagi kong persona nga si Junjun, diba? So, kayo kung sino yung persona nyo. Pangalanan nyo yung persona. Ang ginawa ni Miss Paga, sabi ko ang ganda nung nila, ang ginawa nila is a video. Video yun na, hindi siya naman video, parang may nag-voice over na nagsasalita na si Michael. Nagko-commute siya lagi from house niya papunta ng WCC kasi hindi siya nag-avail ng hotel kasi tourism siya. Pero namamahalan siya sa pamasahe, ang sabi niya ganito, ang nafe-feel niya ganito kasi traffic, ganyan-ganyan. So, ang ginawa niya, kinausap niya yung magulang niya na magstay na lang siya sa hotel. Pero masyadong mahal at nahihirapan pa rin naman siya maglakad kasi wala namang silong, mga ganon. Wala namang mga lilim na part para hindi rin siya maulanan, ganyan-ganyan. So, ang nafe-feel tuloy niya, parang gusto niya bumalik na lang ulit sa labas or mag-transfer na lang. Parang ganun ang nila, na nagawa nilang parang scenario in terms of empathize. Then, here comes the researcher. We identified the problems ni Michael. Ang problema niya, yung pagta-travel ng malayo, gusto niyang tumira sa hotel, pero ang problema, walang mga silong, walang mga silong, kaya nahihirapan siya. Minsan,
minsan gusto niya umuwi, kaya lang mainit. Minsan gusto niyang pumunta sa room niya kasi may vacant pa siya. Ayaw na niya maglakad kasi walang lilim, mga ganon. So, ang kailangan ni Michael is to have something na pwedeng maka-ease sa kanya sa paglakad-lakad papunta sa classroom hanggang sa hotel. So, ang kanilang define is bigyan si Michael ng something na ma-solve yung problema niya na ma-enjoy niya yung school life balance niya na pwede siya mag-relax dun sa hotel kasi nga ayaw na niya mag-rent sa labas. Kaya lang natatamad siya kasi walang shelter, walang lilim papunta doon. So, ang kanilang definition is nangangailangan si Michael ng something na convenient siya papunta sa school, sa rooms, and sa hotel. So, nag-brainstorm sila, nag-come up sila sa something which is gumawa sila ng ETAP. Yung ETAP na yon, ang tawag doon, smart, parang solar-powered siya na electric bike, pero solar-powered. Yun nga lang, hindi mo basta-basta masasakyan siya. Kasi kung solar-powered e-bike lang, bibili na lang siya ng e-bike, dali niya sa school. Pero hindi. Ang ginawa nila is, mayroon kayong parang GCash type na nagpapaload kayo sa accounting at nagagamit niyo siya, may mga distance. So, pindot-pindot lang siya, sa cellphone para kayong nag-grab. Parang nag-grab, tapos pupunta na doon yung sasakyan, susunduin siya, parang gano'n. So, yun yung mga idea nila hanggang sa nagawa na nila. Actually, kinonpit din siya sa Siklab. Silag pala, Silag. Isa rin sila sa mga finalists. Ang nanalo lang talaga sa kanila yung si Banauni. Okay? So, okay, you can have the initial idea kung paano nyo pagandahin. And I know naman, pagdating sa mga ganyan, magagaling kayo. Kasi, minsan, pag nagde-defend yung mga estudyante, mga Confly AOM, ang gagaling nila mag-project o maggawa ng mga AVP na ganyan. Lalo na sa final defense nila. Okay? So, kung kaya nyo, go na, sayang yung opportunity. Hindi lang yung sa pera yung opportunity mo na makapag-join. Kasi, ito rin ata yung yung air competition? Kung ano na yung competition na yun. Basta Singapore. Tapos, may chance pa kayo na maano sa Embry-Riddle, ganon. Okay? So, yan. Inulit ko lang yung design thinking when it comes to title and format, and at the same time, yung idea ni Innovation Hangar. Okay, so let's move on naman sa chapter 1, background of the study. Yan, okay. Actually, pagdating sa background of the study, pag ang study nyo is a quantitative, a developmental research, you have to start from global to local. Ibig sabihin, deductive approach. From malaking idea to maliit na idea, para siyang funnel. Okay? Pero pag ang study nyo is a quantitative, you have to start immediately dun sa problema. So, inductive ang tawag doon. So, baliktad naman ng deductive siya or yung funnel naman niya para siyang pyramid. Pag ang study niyo is qualitative. Doc, paano pag ang study namin developmental? Siyempre, pag developmental, quantitative yun. So, deductive. Paano naman, Doc, kung ang study namin is mixed method? Sa mixed method naman, nakadepende yan sa design na gagamitin ninyo. Kung ang gagamitin ninyo is exploratory sequential design or exploratory, qualitative ang mauuna bago quantitative. So, automatic sa background of the study, pyramid siya. Okay? Pag ang study nyo naman is mixed method pero ang ginamit nyo is the explanatory sequential mixed method, that is, nauuna ang quanti bago quali. So, automatic, pag nauna ang quanti doon, deductive approach. Ganun lang siya. Sa introduction. Okay? Dito sa introduction, mga anak, you have to consider the three approaches. Okay, itong three approaches na strategy. Tatlo lang yan. Pwede ka mag-start sa in recent year. Pag sinabi mong in recent year,
previously, ganon, ang umpisa ng format ninyo is rationale. Rationale. Kaya lang, sa institution natin, nag-uumpisa tayo sa background of the study. So, depende na yan ha. Pinapayagan ko na mag-start kayo sa rational or rationale kung yung study ninyo is very, very not common. Napaka-konti rare ang mga researches or mga studies na pwede nyo magamit. Okay? Like for example, yung study ng cockpit trainer. Napaka-rare. Actually, sila pa lang yung pangalawa. Kaya nga, I will convince that student na i-publish kasi pangalawa pa lang sila. Yung unang nag-publish ng research similar to their study is in 1986 pa. Kaya nag-umpisa sila dito sa history. Actually, global ang inumpisahan nila. Pero sa inyo, you have to start with the background of the study. So, ang pwede nyo i-consider dyan, pwede din naman ito, si situational facts, si problem issue, then start with the broader scenario or context. For example, yun, si NavX, yun yung kanina, anong tawag doon? Cross-country navigational app. Okay? So, dito, pwede mo umpisahan kaagad yung problema. Tuwing nagpapalipad kayo, sa mga cross-country, nahihirapan, blah, 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 supported with several studies. So, ganun nyo lang siya i-present muna doon sa template. Start with the problem issues of navigation. Pag nagta-travel ng cross-country, supported by at least 2 studies. 2 studies. Pwede mo siyang start doon. Tapos yun nga, imbudo siya na ganyan. So, ang pinaka dito mo, yung number 1 mo dito is ito, start with the problem. Kung ang topic mo is to give a solution. Okay? Supported with 2 studies or empirical studies na nagpapatunay na ito nga yung isa sa global issues and challenges when we talk about cross-country navigation. Yun yung first paragraph natin. Second paragraph mo, yung second paragraph ng study mo will focus on empirical study. Ito, parang several studies in the United States, ganon. In Asia, in the Philippines, dito yon. Dito papasok sa second to third paragraph. Yung mga empirical studies. Yung pang-apat, Pilipinas alone. When we talk about cross-country navigation. Ilan lang ba dito ang school na pumapayag na may cross-country or may pumapayag, nag-a-adapt ng cross-country? Parang alam ko iilan. Okay. Tapos, observation. Ilagay niyo yung observations ninyo. Identify the gap. Pag na-identify niyo na yung observations and gap, sa pinakalas, andito na yung reason why do you want to conduct the study. Doc, ilalagay po ba namin yan lahat dun sa template? Hindi. I-summarize mo lang siya. Actually, pwede mong i-adapt muna yung number 1, yung start with the problems or issue or start with the broader scenario or context. Pag sinabi natin broader scenario, pwede ka mag-start sa importance of cross-country to pilot. Pero kung ang gagawin mo or study mo is to solve or propose something, mag-umpisa ka sa issue. Pero kung magpo-propose ka rin naman ng something, pero parang ayaw mo mag-start sa negative, start mo sa importance of having this one. Okay, so yun yung unang-una. Hahaluan mo lang siya ng 2 empirical studies. Tapos, i-combine mo na tong 2. So, ibig sabihin, short, brief, discussion about the global issues, challenges, and trends or problems and issues that you want to address, supported by at least 2 empirical studies, yung claim niyo globally, then the gap or the observation, and the reason why there is a need to conduct this study. Yun yung concentration nyo dyan sa background of the study.
Okay? So, ito, gagawin nyo na yung in-detailed or in-depth presentation for the chapter 1 once na-approve na yung title nyo. That's why, konti lang ang pinapalagay ko doon sa template natin for the title proposal kasi hindi naman lahat yun approved na. So, i-work out nyo na, expand nyo na yung writings ninyo pag may approved title na kayo. Okay? Naintindihan ba natin before ako mag-proceed? Okay, so let's move on sa pinapagawa ko yan. Ito, theoretical framework. Next to the background of the study kasi, sa format ng chapter 1 is the theoretical framework. Anong nakikita niyo sa picture? May I have the answer sa chat box? Dalawang picture yan na. Okay, ang sagot nyo, safety and education, organize. Ititik ko yung safety yung unang picture. Sa unang picture, makikita natin safety. Okay? In choosing your theoretical framework, tingnan mo yung picture ng study mo. Ano ba ang pinipicture ng study mo? Diba? Ito kasi parang ang study niya is more on safety. So, let's say, ang ano niya is aviation safety culture. So, andun yung safety. Once na na-picture out mo na kung ano ba talaga ang picture ng study mo, then that's the time na maghanap ka sa internet ng aviation safety theory. Lalabas na yung mga different theories. Now, basahin mo yung mga lumabas na theories and theories is hindi model hindi model. Basahin mo lahat ng mga theories and hanapin mo doon ang suited sa study mo. At yun ang gamitin mong theoretical framework. Sa thesis, hindi mo ilalagay ang picture ng study mo Ang ilalagay mo doon is the figure ng theory na napili mo. This is just a technique kung paano pumili ng theoretical framework. Kasi minsan pagdating sa theoretical, paano nga ba pumili? Di namin alam kung paano pumili. Di i-picture mo, the big picture, ano ba yung study mo? Gaya nito, number 2. This number 2 is about, may nakikita akong visual. Learning. Environment. Learning environment. Sa nakikita ko, gumagamit ng mga visual aids. Visual aids. Yan. Tingnan mo, nagtataas sila ng kamay. So, malamang yung researcher nito, ang topic na gusto niyang malaman is yung learning style ng mga estudyante through visual representation. Visual learning. Yun ang nakikita ko dyan sa picture. So, once nakita ko na yung visual learning, pumunta ka agad sa Google, i-type ninyo, theories about visual learning. Lalabas lahat yan, marami yan. Makikita nyo, marami siya. Pipiliin mo lang ang isa o dalawa na alam mong interconnected sa present study mo. So, ang gagawin mo, naintindihan ba natin doon? Gaya kanina, gaya nung may workshop ako. Tinanong ko yung dalawang grupo nung nakabuo na sila ng title nila, Using the Design Thinking. Ang sabi nung isa, ang picture daw ng study niya is teacher development, faculty development. Yung isa naman, ang nakikita niyang picture daw ng thesis niya or title niya, papel. Sa tingin nyo, yung papel, may mahahanap tayong theory on paper? Malamang wala. So, ibig sabihin, tumingin na naman kayo doon sa micro. Kasi ang pinag-aaralan niya, yung paper, parang maraming paperworks ang mga teachers. So, tinignan niya paper. Paper daw. So, kung hahanapin natin sa online ng theory, walang ganun.
So, ang titingnan nyo lagi, yung pangmalakihan, the bird's eye view ng research ninyo, hindi yung nakikita lang superficial na problema. So, parang dito, nakita nating dalawa. Dito sa pangalawa, visual learning. So, paghahanapin natin yan sa online, malamang ang lalabas dyan, Vygotsky, Bandura, mga ganon. So, pipiliin mo, sino doon yung applicable. Ngayon, nahanap nyo na. Ang unang theory na lumabas, Bandura. Ang tanong, applicable ba siya sa gusto nyo mangyari or yung konsepto ng research ninyo? Pag ang sagot hindi, maghanap ka ng iba kasi marami yan. Do not use model. Kasi kayo yung gagawa ng sarili nyong model. Okay? So, ganun yung gawin yung technique ninyo sa pagpili ng theoretical framework. Okay? Yan. So, pag napili nyo na yung theoretical framework ninyo, ipipresent nyo yung theoretical ninyo. Una, summary ng theory, define, connection of that theory or connection or relationship of the theory to the present study. Present study, yung tinutukoy natin yung study ninyo. Okay? Tandaan niyo pag nagda-draft kayo ng do not use we, I, our. Gamitin nyo third person, they, the researcher, ganon. Hindi pwedeng gumamit ng we, I, our. Okay? Okay, let's move on to the conceptual framework. Sa ibang school, ang conceptual framework sa kanila, it means the research paradigm din. Pero sa atin, iba. Yun yung model natin. Your model showing relationship of your theory to your study. For example, ako, itong topic ko, halimbawa lang, fast turnover of faculty. Or, ayan, faculty. Ibig sabihin, bakit sila lagi nagre-resign? Okay. Sa nakikita ko dyan, napipicture ko, may domino effect. Nagdo-domino effect siya. Kaya, marami nagre-resign. Pwedeng peer factor, nag-resign yung kaibigan, sige, resign din siya, domino effect. Na once na natabig mo yung isa, lahat na sila tutumba. Okay, domino effect to. So, pwedeng causal mode, cause and effect ito, or ripple effect, or domino effect. Okay? So, nang hinanap ko to, maraming lumabas na mga theories. Pero, mas naging applicable yung theory ni Cheese-Swiss model. Yan. Parehong-pareho sila na ganyan. Okay? So, ito yung theory ko, ha? Ito yung theory. Cheese-Swiss theory. Yan. Cheese-Swiss theory. Ito yung picture na inuna ko na ginawa para ma-represent ko yung fast turnover of faculty. Ngayon, magdo-drawing kayo. Pwedeng ang drawing nyo may kinalaman sa eroplano or kung paano nyo i-connect yung dalawa. Kailangan makita ko itong dalawa. Makita ko yan. So, magdo-drawing kayo dito. Pwedeng ako ang idodrawing ko dyan. Kasi domino effect. Ano nga ba idodrawing ko dyan? Cheese-Swiss, domino, yan. Pwede ako mag-stick doon kay domino. Or, pwedeng, yung cheese pa rin siya, pero meron akong representation ng ganyan. Tapos, andito yung mga butas-butas na mga domino. Tapos, yan. Para lang makita ko yung sa domino, wala. Domino effect niya. Or, pwede akong gumano yan, yung may bilog sa dulo, yung para siyang nagsisiso, yan, may araw-araw akong gano'n. Yung naguuntugan sila, kaya na-influensyan yung isa. So, since ito sila, domino effect, at itong pwede kong i-represent, lahat yan, yung araw na ito, explain nyo yan. Yung bilog na to, explain nyo yan.
yung dalawang mahabang ito, explain nyo rin siya kung bakit ganyan yung theory, yung concept nyo. At papangalanan nyo siya. O ako, ang pwedeng pangalan ko dyan, for example lang, Bang, Bang Bang theory or Bang model, parang ganon. Sa akin lang pangalan ko yun, or pwedeng initial ninyo, di ba? Bang model based on the cheese whiz theory, ganon. Ganon lang siya. So, ibig sabihin guys ng conceptual, so bahala kayo dyan kung anong drawing nyo. Basta ako bang tong drawing ko na to. So, nagre-represent nung bakit ang daming nagre-resign ng mga faculty na once nag-resign yung isa, magre-resign na lahat. Yun yung ibig sabihin yan. Okay? Tapos, pangalanan nyo, your own name, pwedeng initials ninyo, ganon. May pinakamaganda nga ako nakita Ang ganda ng pagkakaano niya. Bandura din yung ano niya, cognitive. Pero, ginamit niya yung runway, ginamit niyang eroplano, may mga ganon siyang representation. Pero lahat ng mga drawings, may meaning at in-explain niya. How the theory was adopted in the study and how it was connected dito sa conceptual framework nila. Ito yung uniqueness ng ano natin ng study natin. Not all schools are adopting this. Okay? So, ganyan yung conceptual framework natin. Okay? Naintindihan ba? Makikita ko yan Baka mamaya, cheese whiz yung ginamit nyo. Pagdating dito sa konsepto nyo, cheese whiz din. Yung pareho nung itsura niya, binago nyo lang yung content. Plagiarism yun Make your own. Okay? So, next, the paradigm. Ang school natin, gumagamit yan ng input, process, output. Yan. Ito yon. Ito kasi ginagamit din ito, pero hindi kasi ito yung format natin. Pero sooner or later, mapapa-adapt ko na yan. Input is also the independent variable. I would like to explain, pag sinabi nating independent variable, ang ibig sabihin yan ay control. Ibig sabihin, researchers can control the variables to be included in your input. Yun yung independent variable. Ang dependent variable, ito yung hindi mo pwedeng i-control. Yan yung result niya. For example, level of preparedness. Preparedness of commercial flying students. Tama. Yan. Level of preparedness of commercial flight and its relationship to academic performance. Yan. Okay. So, ang independent dyan, ang dependent dyan, academic performance. Why? Si academic performance kasi, hindi nyo naman yan makokontrol Kasi ang panggagalingan naman ng information ninyo dito ang panggagalingan ng information nyo naman dito sa academic performance nila yung grades nila. Hindi mo na pwedeng baguhin, hindi mo pwedeng i-modify yung sagot dyan or yung grades nila. So, ito yung dependent variable, itong academic performance. Dependent variable yan. Or, yan yung tinatawag nating outcome. Pero sa atin kasi output. So, ang uunahin nyo muna dito, yung dependent variable, tapos yung proposal nyo sa baba. Okay? Proposal nyo dyan sa baba. Okay, now, alin dyan ang independent variable? Ang sagot sa akin, yung level of preparedness ba? Hindi preparedness nila yun Hindi mo yun makokontrol. Pwede mong makontrol yun. Why? Ikaw ang maglalagay ng level of preparedness. Highly prepared, moderately prepared, moderately prepared. So, the moment na naglagay ka ng choices dyan, na-control mo na yung preparedness. And that is the independent variable or yan yung input. Yun yung ilalagay mo dito. Profile of the respondents. Yan yung nandyan. Okay? Sa input or the independent variables. Basta ang keywords dyan is makokontrol nyo. Hindi ibig sabihin na makokontrol yung ma-modify nyo yung mapipekay nyo yung sagot, hindi.
Makokontrol nyo in a sense that the respondents, hindi niya pwedeng sabihin sa inyo na ako highly prepared. Hindi. May mga level of preparedness na ipiprepare. Like for example din sa age. Hindi naman natin ilalagay dyan na age, tapos siya na maglalagay. Hindi. May ilalagay ka dyan na choices lang. 18 to 21, 22 to 25, ganon. Hindi mo naman ilalagay dyan ang 0 hanggang 17 kasi minors pa sila. So those mga variables that needs decision ng mga researchers are the independent variables. Okay? IPO ang gagamitin natin mga anak ha, hindi IVDV. Okay? Next, ito na, si statement of the problem. Sabi ko nga sa inyo kanina, main question starts with the title. This study aims to, assess, investigate, etc. The fast turnover of faculty. Ganon. This study would like to investigate or aims to investigate the fast turnover of faculty. Ganon lang. Ganon lang kasimple yung main ninyo. Tapos sa sub-problems or sub-questions ninyo, gagamitan nyo na kaagad ng PICOT. Nabanggit natin kanina si PICOT. Ganito. Gagawin nyo yung population or profile of the respondents. Gagamitin nyo yan if there is a comparison. Ano po yung comparison, Doc? Yung mga is there a significant difference? Is there a significant relationship? Pag may ganun kayo at kino-compare nyo or inaalam nyo yung significant relationship ng intervention tsaka profile nila, then isama nyo ang population. Pero kung wala kayong kino-compare, start kaagad kayo sa intervention. Ano ba yung intervention? Nagumpisa sa title kaagad. What? Ganon. What is the level of or what are the factors that contributes to fast turnover of employees? Tapos A, salary. B, workplace. Yun yung intervention. You can have as much as 2 or 3 interventions or interests in terms of your topic. Maglalagay ka lang ng population if there is a comparison or hypothetical question leading to measuring the fast turnover of employees at ang connection niya sa age, gender, educational attainment, mga ganon. So, ilalagay mo si population. Pero pag wala ka namang ginawa doon, pero ang pinag-compare mo is yung intervention mo, intervention 1, intervention 2 mo, hindi na kailangan yung population. Okay? Si intervention, you can have kahit 2 to 3. Si comparison, isa lang yan. Whether it is a significant difference or significant relationship. Isa lang ang comparison natin. Outcome ninyo, ito na yung program. Based on findings, ganon. Based on findings, what are the proposed policy? Based on findings, what are the proposed pamphlet? Mga ganon. Yun yung outcome. Okay, ganyan nyo lang i-present ang statement of the problem ninyo. Doc, paano yung time? Maglalagay ka lang ng time if your study is developmental research and experimentation. Ilalagay mo yan. So, ibig sabihin, pagdating sa basic study, ang pwede mo ilagay is P-I-C-O. Pwede mong ilagay din na I-C-O. Okay? Yan yung pwede mong ilagay in terms of basic or mixed method or study na developmental. Pero sa developmental, may kasamang time. Pero minsan, kadalasan walang profile si developmental. Start ka na kaagad dun sa problema. Needs analysis na kaagad. Okay? Okay, so I hope maintindihan nyo in terms of the statement of the problem. Draft nyo siya ngayon. If you want my help, you can add your paper doon sa G Drive natin para ma-check ko muna before nyo i-pass. Ito, in-explain ko to para pag tinanong din kayo ng advisor nyo later on kasi ito yung mga gagawin natin. Okay?
So, next natin, wala tayong objective, scope and delimitation. 2 paragraphs lang ang kailangan ko sa scope and delimitation. Pag sinabi natin 2 paragraphs, yung unang paragraph is about the topic. Ano yung scope ng topic mo? Ang scope ng topic ko is about the fast turnover of employees. Dinidelimit ko siya in understanding the reason why nagkakaroon ng factors na nagko-contribute sa fast turnover of employees. Like salary, workload, mga ganon. So, yun yung delimitation. Ang second paragraph nyo naman is about the respondents. Sino ang mga respondents nyo? For example, ang respondents ninyo, i-upload ko to, Hanaka. Nire-record ko naman siya. I-upload ko to, tapos i-post ko sa LMS. Kayo mga members ninyo na hindi naka-attend or hindi makaintindi or nalilito pa, panoorin nyo na lang, okay? So, dito naman, respondents nyo. Who are your respondents? Halimbawa, ang respondents mo, 4th year. Pero, sasabihin mo dyan, the researchers, the respondents are the 4th year commercial flying students. It is delimited to the commercial flying students who has 120 hours. Ganon. Yun yung limitations niya. So, 2 paragraph lang niya. You just expound it. Okay? Then later on, during the consultation, maiintindihan natin kung ano pa yung kulang. Okay? At least, ang importante, initial, you have an idea kung how to write it. Significance of the study, sino yung mga mabibenefit? Okay? Ang technique lang dito, kung ang study ninyo is quantitative, imbudo din siya. Yan, inverted pyramid. Pero kung qualitative, ganyan, pyramid siya. Okay? Significance of the study. Ano yung benefit? For example, dito sa quantitative, ang mabibenefit admin, yung research, respondents, the researchers, future researchers. Dito naman sa quali, kung sino yung participants nyo, mga pilot, kagad, kung pilot ang study ninyo, the students, the researchers, admin, baliktad siya. Okay? Ilalagay nyo lang dyan 2 to 3 sentences explaining how they will be benefited from the study. Ganun lang siya. And last is the definition of terms. For the definition of terms, you define it operationally, how the term is used, and lexically. Paano, lexically, when we say lexically, galing sa libro. Pero tandaan ninyo, ang kailangan nyo lang i-define sa definition of terms, the terms na nanggaling sa title at nanggaling sa statement of the problem. 1 to 2 words lang siya na i-define. Halimbawa, level of awareness o kaya awareness lang. Yun lang yung pwedeng i-define. Hindi kayo pwedeng mag-define na level of awareness of the commercial flying students. Hindi pwedeng ganun kahaba. 1 or 2 words lang siya. Okay? So, any question? Ito naman, ang discussion natin to for the chapter 1 is after yung title proposal ninyo, title defense ninyo, start immediately with your chapter 1 to 3. Kasi may advisor na rin kayo. Kasi ang defense ninyo will be on the first week of November ata or last week na October. I'm not sure lang dun sa date. Pero, tandaan lagi natin that every week, mayroon kayo ipapas as a group and as individual. So, ito, may mga naka-schedule na tayong activities every week na ipopost nyo sa LMS. And LMS, again, is your individual grade. Okay? So, may mga, halimbawa dito, may activity, papadefine akong term. Hindi yun sa group, sa inyo yun. Iba rin yung trabaho ninyo sa grupo ninyo. Okay? The purpose of that is para malaman ko kung may natutunan nga kayo sa mga lecture natin. Kung nakikinig ba at uma-attend ba. Pero yung work ninyo, doon sa grupo ninyo, nakadepende kay leader. Ngayon, kung si leader in-evaluate kayong walang ginagawa, wala tayong magagawa. Pwede niya kayong alisin. Okay?